Okay, magandang hapon po sa ating lahat at heto po 'no, breaking news po tayo. Si, Riza Hontiveros confirmed na po, okay, confirmed na considering ng tatakbo siya sa 2028, okay. So 'yan pag-uusapan natin 'yan mamaya. And also guys, pag-usapan rin natin itong patungkol kay, Senator Bongo 'no, na meron na raw arrest warrant na nakahanda laban sa kanya sa ICC. Pag-usapan natin yan kasi baka nagsisinungaling na naman ang administrasyon na ito. Okay? Mamaya, i-explain natin yan. At last but not the least ay pag-usapan natin itong bagong revelasyon ni Attorney Baligod. Okay, in-interview siya ng Billionaire News kasama si Attorney Trixie, no? So, yan po ang mga ating topic ngayon na yan ang ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat guys, sa mga nanonood ngayon, paki-like muna at saka paki-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? At sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe dito sa YouTube. Okay? Subscribe na. So heto, unahin muna natin itong kay Hontiveros. Ito na po, no? Binalita ito ng ABS-CBN 46 minutes ago. Ngayon lang ito ha. Senator Riza for President. Yan. Nagpasalamat si Senator Riza Hontiveros sa mga nagpahayag ng kumpiyansa sa kanya na tumakbo sa pagkapangulo sa halalan 2028 at ibinahaging ipinag-isipang mabuti ito. Ayan. So, ayan. Ang sinabi niya kanina ay sabi niya, I'm seriously considering it, preparing for the possibility. Ako ha, sa mga dilawan, ito yung pambato nila ngayon kasi si Leni Robredo po ay ayaw tumakbo ni Leni Robredo, which is a good move, no? Maganda po na hindi tatakbo si Leni Robredo kasi makapag-focus siya sa Naga. And itong si Hontiveros, kung tatakbo siya sa 2028, hindi na ako magtataka dito. Okay, alam niyo ba kung bakit? Kasi ano ito desperada itong gustong tumakbo. Dati na ito, gusto itong maging presidente. Tapos nakita ko pa yung post ni Trillanes kanina na nananawagan siya sa taong bayan na tulungan raw natin si Riza Hontiveros na tatakbo sa 2028. Yan. Tapos meron pa doon I think mga UP student yata yun. UP student ay nagpalabas na sila ng propaganda na Risa na. Ayan, Risa na sa 2028. Yan ang kanilang gimmick ngayon. Risa na raw sa 2028. Ito lang yung masasabi ko. Hindi mananalo si Riza Hontiveros. Okay? Mga dilawan, mga loyalista na sumusuporta kay Riza Hontiveros, na gusto ninyong bumoto kay Riza Hontiveros sa 2028, ito lang yung masasabi ko. Huwag niyong sayangin ang inyong boto sa 2028 kasi hindi mananalo si Riza Hontiveros. Magprangkahan tayo dito ha. Hindi mananalo si Riza Hontiveros. That's the truth and that's the real truth. Okay? Kung iba diyan yung mga may prinsipyo na kahit alam nilang matatalo si Riza Hontiveros, nahala sige. Bumoto kayo kay Riza Hontiveros. Bahala na kayo diyan. Basta ako, kapag hindi ma-impeach si VP Sara at kakalabanin niya itong si VP Sara, itong si Riza Hontiveros, iniduro ito. Another iniduro na naman itong si Hontiveros. Kahit nga sa pagiging senador, no? Malapit nga itong nag-last ng ranking.
Malapit nga itong natalo sa pagkasenador, tapos tatakbo ka ngayon bilang presidente ng Pilipinas. Sa tingin ko, kapag si Leni Robredo ang tatakbo, kayan, siguro may konting laban siya kay VP Sara, pero hindi pa rin mananalo yun. Hmm. Ikaw, Hontiveros, no? Baka confident itong si Hontiveros, no? Ako, nagdududa lang ako na itong si Hontiveros, sa feeling ko, kaya confident itong tatakbo sa 2028. Kasi baka akala niya, no, mai-impeach talaga itong si VP Sara. Oh. Kasi kung mapapansin nyo ngayon ha, itong administrasyong Marcos, unti-unti na nilang inaresto ang mga Duterte senators. Okay? Si Bato, ayan, nagtatago na si Bato dahil tinutulungan ng gobyerno ang ICC. Tapos si Jinggoy Estrada, nung hindi siya sumunod sa utos, ay ayan, nakakulong ngayon kasi kinasuhan. Tapos si Senator Joel, no, na dating kay Tano Black, bumaliktad na. Mas pinili niyang safe siya. Hindi niya pinili ang prinsipyo niya. Given natin yan eh. Nakikita kasi sa atin yung tunay na ano, at least yung taong bayan, alam na ninyo kung sino yung iboboto nyo sa 2028. Tapos sino pa? Si Marcoleta, ha? May ano na rin, may upcoming raw na arrest warrant laban kay Senator Marcoleta at kay Cayetano at itong si Robin Padilla, kasi si Robin Padilla raw, tinulungan raw niya itong si Bato na tumakas. Lahat na siguro ng mga Duterte senators ay kanilang kakasuhan para pagdating ng botohan sa impeachment trial, ang 2/3, no, mababawasan. Kasi nangangailangan sila ng 16 votes. So sa gayon, ay ma-impeach si VP Sara, kaya itong si Hontiveros ngayon ay confident na tatakbo sa 2028. Akala niya siguro na mananalo siya. Pero sa tingin ko hindi. Yan, confirm na yan ha, Riza. Considering na siya. Ako, malakas talagang kutob ko na tatakbo ito sa 2028. Pero heto ngayon, dahil ginigipit nila yung Duterte senators, ito yung balita, panoorin po ninyo. Ito patungkol kay Bongo. Umuugong ang ulat na may warrant of arrest na ang ICC laban kay Senator Bongo. Wala pang kumpirmasyon ng mga otoridad. Pero ginit ng senador na wala siyang nilabag sa anumang batas. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Napipinto na rin umanong ipaaresto ng International Criminal Court o ICC ang isa pang malapit na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay ang dati niyang aide na si Senator Bongo. Ang impormasyon na yan nanggaling daw sa mapagkakatiwalaan daw na source ng anak ni Digong na si Congressman Paulo Duterte. Ayon kay Pulong, inisyu na ang ICC arrest warrant laban kay Nago at dalawang dating pulis. Si Go ay isa sa mga pinangalanan ng ICC na co-perpetrator o kasabwat sa kasong crimes against humanity ni Duterte kaugnay ng kanyang madugong drug war. Kasama rin sa mga pinangalan ng kasabwat ang dalawang dating hepe ng pulisya na si Vicente Danao at Oscar Albayalde. Sa kabila nito, wala pa raw natatanggap na kumpirmasyon ng mga otoridad sa sinasabing arrest warrant. Si Interior Secretary John Vic Remulla, binanatan pa si Congressman Pulong sa pagpapakalat nito. Wala pa ako nakita. Baka sabog siya nung narinig siya kasi wala pa kami nakikita ganun eh. So wala, hindi namin alam. Siya lang nakakita nun. Sa amin wala pa eh. Sabi niya highly reliable source. Baka high lang. Ngayon, no? Kasi binanatan niya si Congressman Pulong, di ba? Baka high siya nun. Kasi si Congressman Pulong, may reliable source siya dito, no? Patungkol kay Bongo. Ngayon, John Vic Remulla, hinamon ka ni Congressman Pulong. Okay? Remulla, makinig ka. Hinamon ka ni Congressman Pulong na magpa-hair follicle test. Kayong dalawa, pati si BBM, pati yung mga
cabinet secretaries ni BBM, hinamon po ni Kong Pulong. Sige nga, kasi binanggit niya baka sabog raw si Kong Pulong. So parang biniro niya na gumagamit itong si Congressman Pulong. Baka sabog siya, baka high lang si Kong Pulong. Sige nga, John Vic Rimulya, magpa-hair follicle test ka nga. Tingnan natin kung malinis ka. Kasi ang yabang-yabang mo Diba? Tingnan natin kung malinis ka. Kung matapang ka, John Vic Rimulya, kasi may umuugong na balita na bakla ka raw O sige nga, kung hindi ka bakla, kung matapang ka, sige nga, magpa-hair follicle test ka nga. Hinamon ka ni Kong Pulong. Puros ka lang yabang Maski si PNP Chief Jose Melencio Nartates, ipinagkibit balikat lang ang pahayag ng kongresista. Meron daw highly reliable source si Polong na about po doon sa ICC warrant versus Bongo. Buti pa siya alam niya. Ako, hindi ko alam. Ayon naman kay dating Senator Antonio Trillanes, hindi dapat paniwalaan si Congressman Pulong dahil wala pang bagong warrant na inilalabas ang Isa pa itong si Trillanes. Itong media naman, bakit niyo pinakikinggan itong aso na ito? Wala namang naniniwala na dito. Wala na. Di na nga nanalo sa kanyang lugar bilang mayor. Baka pati barangay tanod, hindi na rin ito mananalo. Huwag niyo nang pansinin itong aso na ito. ICC. At kung meron nga raw na lalabas sa lalong madaling panahon, hindi raw ito malalaman ni Pulong tulad ng kung paano ito hindi nalaman ng kanyang ama noong dinala sa dahig. Maging ang Department of Justice wala pa raw natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon mula sa ICC. Mismo Akala ni Trillanes, kasi sabi ni Trillanes nga na kagaya raw ni Duterte na hindi alam na merong mga taga-ICC. Kaya hinuli. Anong hindi alam? Alam ni Duterte na merong mga taga-ICC dito sa Pilipinas na huhulihin siya. Pero pinili niyang umuwi kasi hindi siya takot. Yan ang katotohanan. Hindi kagaya sa'yo, wala kang bayag, magkodita-kodita ka, yun pala susurrender. Walang bayag, aso, bakla ka Philippine Center on Transnational Crime daw ang nagpatunay niyan. Kung matatandaan sa kaso ni Senator De La Rosa, November 6, 2025 pa, inisyu ng ICC ang arrest warrant laban sa kanya pero 6 na buwan itong selyado at formal lang na isinapubliko nitong May 11. Samantala, wala pa rin daw kumpirmasyong natatanggap si Senate President Win Gatchalian sa umano'y pag-aresto kay Go pero handa kaya silang isailalim si Go sa protective custody. It's very difficult to preempt, no? Let's wait kung totoo nga yung information na yun. The situations vary. Sa kabila ng bulong-bulungan ng arrest warrant, naglabas ng pahayag si Senator Go. Anya, pinapasa Diyos na lang daw niya ang lahat. Buong buhay niya raw kasi. Yan ang official statement ngayon ni Senator Bongo. Ipinagpapasa Diyos ko na lamang po ang lahat. Buong buhay ko, wala po akong nilabag na anumang batas ng tao o batas ng Diyos. Pati nga si Duterte, walang nilabag. Pero dahil sa away politika, ginagamit nila itong ICC. So ngayon, naawa ako dito kay Bongo kasi wala naman itong ibang inatupag kundi tumulong lang sa mga Pilipino. O sa mga bagyo, lindol, sa mga nasunugan. Kilala naman natin si Bongo, halos araw-araw may post na tumutulong, di ba? Bisyo na niya yan Hindi kagaya ng ibang mga senador dyan. Ang nababalitaan natin ng babae, di ba? Pero ito, ang bisyo nito, trabaho lang. Tapos, bibiktimahin na naman siya. Uhulihin na naman siya ng ICC para hindi lang maka-participate dito sa impeachment trial ni VP Sara. Grabe naman. Parang abusado na talaga. Ika nga, sabi ng mga legal expert at mga taong bayan, ang ginawa ni BBM ngayon ay parang silent martial law. Yan rin ang sabi ni Basti Duterte, no?
Wala naman siyang nilabag na anumang batas ng tao o batas ng Diyos. Hindi rin daw naging bahagi ng mandato niya ang mga operasyon ng kapulisan. Umaasa at pinagdarasal na lang daw niya na hindi mabahiran ng pamumulitika ang kanyang kaso sa ICC. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samon. So, yan lang ang sa akin, no? Alam naman natin, itong administrasyong Marcos ngayon, hindi mapagkakatiwalaan. Di mo na alam kung ano yung katotohanan. O, baka sasabihin nila na, walang arrest warrant kay Bongo sa ICC, wala. Pero bigla na lang aarestuhin si Bongo, di ba? Yun na yan. Kasi itong administrasyon na ito, budol ito eh. Ito, pakinggan natin itong bagong revelasyon ni Attorney Baligod. Pakinggan natin ito. Lahat naman tayo, no, we were watching Gutesa's testimony Yes. before the Blue Ribbon Committee. Yes, And we saw how he was treated by the committee. And then a few days after, nawawala na siya. No? So I was curious, was Gutesa telling the truth? So naisip ko na I had to look for his colleagues, companions, or co-employees. At nahanap ko naman sila. Okay. And then nagtanong ako, yung initial na 4 na nakausap ko, tinanong ko sila, totoo ba yung sinasabi ni Orly? No? Nung una, hesitant sila. But you know, as trial lawyers, we can read body language also. So, binigay ko yung number ko sa isa. And then after about a day lang, tumawag sa akin, sir, pwede ba tayong magkita? So, nung nagkita kami, sabi, sir, pasensya ka na, hindi kami makapagsalita because honestly, the retired army officer that who breeds us, after our meeting, just after our meeting, sabi niya, wag na lang tayong magsalita. So, di-discourage niya sila. Pero malalim sa kanila yung kailangang lumabas ito. And then yung second batch na nakausap ko, ang sabi niya, sir, alam mo, nung pinapanood ko si Gutesa, na-realize ko, kaya pala namatay yung apo ko sa ospital dahil walang gamot na naibigay sa apo niya. Yes. Walang pondo, no? So eventually, 18, naging 30 plus po sila. And then sabi ko, itong 18 muna ang mauna dahil medyo sensitive yung situation ng marami yan eh. Yung iba may trabaho, so baka matanggal, etc. So ganun po. Nag-usap-usap kami, binigyan nila ako ng mga konting information, kwinento nila bawat isa kung ano yung na-witness nila because they were there. No? From reception of cash stuck in suitcases at Valle Verde to transporting these suitcases to Horizon Home ni Saldico, and then from Horizon to the rest, no? Sa mga legislators. And others, di ba? May plus-plus yan. Legislators plus-plus. I Oo, mga understand. executive, mga cabinet secretaries, no? Attorney Levy, may connection ba may role ba si former Congressman Mike Defensor dito? Either in connecting you or No. helping manage yung group? Actually, I engaged with Mike Defensor only when I was trying to know what happened with Gutesa. Because if he committed any security lapses, I would not want to commit that with respect to the 18, no? So doon ko lang nakausap. In fact, if you monitored the pronouncements of Congressman Alvarez of Palawan, Ipito. he was speculating that allegedly when Mike Defensor asked him to endorse the impeachment complaint against BBM and he declined, it was only then that his name was included daw. No? But Mike did not know what I was doing at the time they were about to file an impeachment complaint. No, how could he have leveraged the 18 no, with the Alvarez's refusal to endorse the impeachment against BBM? Nung nakontak mo itong mga Marines, they were already unemployed? Ano yung ginagawa nila? Unemployed na sila. So, paano ngayon sila nasusuportahan considering na medyo matagal-tagal na itong Oo. nangyayaring ito? Honestly, nagsusupport ako sa kanila, no? Pero sabi ko, Personal yung yes, pera? yes, subsistence level lang. Kung katulad ngayon, no? Nasa ICU yung tatay ni Manalansan. Nagbigay ako ng pang down payment sa ospital kasi ayaw tanggapin eh. So, nagbigay ako. Yung isa, yung nanay niya na hilo,
4 days ago lang ito, natumba. So, kailangan pala niya ng ano yun, heart Pacemaker. pacemaker, no? 190,000 yon. Ouch. So, tumulong ako. Kayo naglabas ako natin, 90,000 talaga. Tumulong ako. Tumulong ako. Tumulong ako, no? So, ganun, nagtutulungan mo po kami. Okay. Pero, ibig sabihin, hindi, imbes na sila nagbabayad sa iyo as their counsel, ikaw ang nagsusupport sa Yes, kanila as... yes. And I did that during the PDAF scam controversy. I was providing some sort of a support to the families of Benhar, Sunyas, and the other witnesses. Pero wala talagang any other outside support kayo nakukuha dito? Yes, Attorney yes. Levy? Wow. Si Mike, paminsan-minsan, nagpapadala, attorney, ibigay mo nga ito, tuwalya, no? Binibili ng wife niya, no? Minsan, attorney, may mga canned goods dito, bigas, padala, no? At saka meron ding ibang mga private individuals na hindi ko pa kilala, no? Attorney, pwede bang ipadala namin ito sa messenger na ito, dalhin namin sa office, yung mga 4 na kabad na bigas. So, ganun po ang ginagawa namin. So, walang katotohanan dun sa mga supposedly tumanggap sila ng pera. Yung 5 million. Oh, tsaka yung totoo ba kamag-anak yun? mo 350 daw. Ganun. Wala yun. That's outlandish. 5 Sabi nga, million na naging 350. 350. oo, sabi nga nung isa, kung may pera lang ako, sir, na ganyan, na 5 million, napagamot ko yung kapatid ko, sabi niya. Isa pa pala yun, ano? So, namatayan yung isang, one of them. Again, during this time, pero dumating siya, di ba? This was just the Yes. day before No, the Blue Ribbon. yeah, the brother died. Ito yung sad reality dito sa mga Brave 18, itong mga retired na mga sundalong ito. Kasi sila pa yung gustong tumulong sa bansa natin na bilang witness dito sa flood control. Sila pa yung ginigipit ng gobyerno. Kasi alam naman po natin, itong gobyernong ito, marami po ang pinaglaruan itong pera ng flood control. Kaya hindi na tayo magtataka bakit sila ngayon ginigipit. Dapat nga kung tutuusin itong mga Brave 18, itong tinatawag nilang Fearless 14 at Valiant 7, no? Mga witness, mga dating empleyado ni Zaldico. Dapat nga tulungan ito. Questionin natin ang questionin. Kahit hindi kayo maniniwala sa kanila, dapat imbestigahan sila kasi baka nagsasabi sila ng totoo. Di ba? Kasi sila yung tanging paraan na makapagpa-solve kung sino ba talaga ang mga nagtunay na mga nagnanakaw, sino yung naka-receive ng pera. Nangyari ngayon, parang sila pa yung ginigipit. Early morning, and he was at the Senate Blue Ribbon, 10 a.m. Wow. Kakamatay lang ng brother niya. So, they said that they started delivering these, the maletas, the alleged kickbacks in September 2022. How would you explain the other deliveries that started before? Yes. Kung lang pa, konti-konti lang yon, no? Because Zaldico was a contractor. Yes. No? At practice na niya yon. Bumibili siya ng project ng ibang mga congressmen. Siya ang nag-i-implement, then nagbibigay ng commission. So, paunti-unti lang yon. 10 million, 15 million. May mga suitcases din, pero very, very seldom. But starting September of 2022, grabe, sir, sabi niya, Sabado-Linggo lang pahinga namin na mag-deliver, sabi nila. So, over a course of, gano'ng katagal to? 2022 to... 33 months. Okay. From So, almost 3 years. September 2022 to May of 2025. Tapos, magkano yung total amount? Tama ba? 805 billion? Tama ba yung That was my lumalabas sa estimate. reports? Nag-interpolate ako based on the frequency of the deliveries and the number of suitcases. Kasi ang sabi nila, for example, sa Forbes Park, hindi bumababa ng 20 suitcases. 3 times a week. And in Aguado also. So, kino-compute ko mentally, aabot ng around 800. Although 800 billion? Yes, oo. Pero, Kasi Attorney Barry, yan ang isang question ni Senator Lacson, no?
But the assumption of Senator Lacson is that the monies that went through Saldico came from the flood control projects only. But there were several other sources. Galing sa ibang project. Oo. Ibang kickback. Kumbaga. Oo, retrofitting of bridges nationwide. Walang retrofitting na nangyari. Repair of damaged irrigation canals through NIA. Naku, grabing anomalya dyan, no? Pero yung 800 cash? Na Yes, cash lahat dineliver in yan. cash? Yes, cash. Hindi, so I suppose the other question, regardless of kung saan nanggaling, whether flood control o iba pang mga kickbacks, 805 million Billion. billion in 1,000 peso bills is about 805 metric tons Yes. ng pera. Yes. And that's 40% of yung total cash in circulation ng 1,000 peso bill. Mga 1.9 trillion. No, actually, Ang as of August 2025, ang alam ko, 1.9 trillion in cash ang Allegedly nagsisirculate. lang, So yung 805 billion is 40% of that. Halos kalahati ng Did you notice- ng umiikot na pera dumaan kay Saldico. yeah. Did you notice that central bank had to reprint the old 1,000 peso bill format? Kasi yung polymer halos naubos. And the central bank printed 500 million pieces of 1,000 peso bills na polymer. So that's 500 billion. Halos wala kang makita ngayon sa circulation. Okay. Pero ako, Pero, the witnesses never mentioned Itong si Attorney Barry, dating spokesperson ito ni Leni Robredo Parang hindi maniniwala kay Attorney Baligon. Alam naman natin, dilawan yan, pinklawan. 805 billion. Okay. Ako yung nag-mention doon. okay. Pero that was my estimate based on the frequency nga and the number of suitcases per delivery. Pero I heard that Saldico informed one of his friends who eventually reached Reached out to you. the information reached me na hindi umabot ng 800 billion yan, sabi Okay, niya. okay. Dahil it's just around 2,000 suitcases daw. So, ilan yun? Well, that's around 200 billion siguro. Okay, no? okay. No? Nevertheless, that amount is It's gargantuan, filled, no? correct. And taken out from public service, social services, etc. No? It's true. But how do you explain certain discrepancies in the affidavits, in the attestations here? Senator Tito Soto, Congresswoman Laila De Lima, and Kiko Pangilinan were only elected in 2025. Supposedly, there were deliveries made before then. So Okay, discrepancies. Senator Soto, no? Yes. He was claiming that he was not a senator at the time of the delivery. Yes, because he was a candidate for the 2025 elections, and delivery was made in around April of 2025, no? So, before the election. Before the election. So technically, he was not a senator. But you know, as Filipinos, we retain posibleng the campaign. title when addressing a person. Like, sabi ko nga, si Ninoy Aquino nga, we still call him Senator Ninoy Aquino, patay na siya, di ba? How much more that before 2025, senator na si Senator Soto, no? So we keep the title in out of respect, no? Si Congresswoman De Lima kasi, totoo, he received the monies while she was not yet a Congress member. But when the soldiers, former soldiers, prepared their affidavit, member na siya ng House So they addressed her as Congresswoman De Lima. So yun Pero po yung- kailan nangyari Kailan supposedly na-deliver? Kwan ito mga around the time when ICC investigators were here. So mga October of 2023, up Wasn't to she in detention hanggang... wala na siya. 2020? Wala, nakalabas wala na siya. na. 2022 something. Di ba 2023 siya na palabas? Early 2023. October ito na dumating ang ICC Hindi, nakalabas siya, alam ko, late mga September. So, kalalabas lang yan? Then kasi she was actively involved when the ICC investigators came here. October 2023 and pabalik-balik sila ng 2024 up to 2025. So, yung kay Kong Laila, saan dinala daw? Saan? Sa Unit 8 Townhouse. Pag sa Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Sorry, wala. Medyo outside of my usual neighborhood. Oo, makikita mo kasi yan. Kasi nakapunta na ako dyan . No? Okay.
So Buti pa kayo. from McKinley, that was I was able to go there, talk with speaker and the others during the Sa Teves. townhouse ito ni Speaker Martin, ni Congressman Yes, Martin Romualdez. Pinag-uusapan yung about the Teves case noon. Kasi ako yung nag-represent sa mga victims eh. And I was the one who supplied most of the targets for search warrants, no? Okay. Ito yung assassination ni, Oo, ni Degamo. Ni Governor Degamo. Yes, oo. Okay. So yung balik kay Kong Laila. So Ayun. doon binigay sa kanya. So ano ba yung totoong kwento? Maleta ba? Paper bag? Kasi Hindi, yun yung dalawang lumabas. several instances of paper bag. No? Hindi lang naman minsan. Kasi yung mga security, mga 5 meters away from the main door ng Unit 8 eh. Nandyan lang sila. No? So, pupunta si Saldico doon, sasabihin, oy, ibaba nyo yung ganito. Nagbababa sila doon. Paper bags. Pag alis ng mga kausap nila, yung dala-dala nilang paper bag, nakita, bit-bit na eh, ng mga nakakausap doon. At hindi lang minsan. Oh, and Attorney Barry ito, no? Marami pang Distribution point iba pala ang Polo Club. na nakinabang dito ng mga legislators or politicians. Hindi lang nila maalala yung pangalan. Kaya sabi nga sa akin, Sir, pwede ba tayo mag-attend minsan ng session ng House para baka may mamukhaan pa kami? Hindi ba? Pwede naman tingnan yan sa Actually, listahan. Di ba may record dyan online? yeah, totoo. Pwedeng gawin ko yun. Parang, Pero ano tawag doon? Yung sa, pag yung tinitignan mo yung, sinubukan mo, Sa identify yung police? mga tao Oo. sa police, ano tawag doon? Yung Yung may mga picture na mga, wanted. oo, yung mga makita. Rogues Pero Gallery. ayoko nang palawakin muna eh. No? So, I observe restraint on that aspect. No? Kung sino lang yung makilala nila, Okay. nag-limit lang ako doon. So, pero paano na-involve si Senator Kiko Pangilinan? Ako, galit na galit si Mrs. sa inyo. Actually, natawa ako doon, Attorney Trixie, no? Kasi that shows his tendency to prejudge. Okay, It was okay. indolence, actually. You know, present yung picture niya doon, Oo. walang sinabi ang mga kwan. You review the video coverage, walang sinabi yung mga sundalo eh. Kaya sabi ko doon sa nag-ooperate nag-ooperate ng mga presentation ng slides. Anong PowerPoint? Move forward. Kako, hindi yan. Bakit? Kasi So, ibig sabihin, hindi it siya was just kasama? a picture of It's him just a picture and, with of, the employees of yes. Mississippi Bay. Tama ba? oo, kasi ginamit nila yung eroplano. Pero may ibang pictures yan. So, it was the plane that the picture was for? O basta nadamay lang yun No, doon? it's a number of pictures depicting the use of helicopters and air assets no, ni Zaldico Yes. by the couple. Hindi lang naman minsan during the campaign. No? So, Okay. Meron, humiram makikita mo sila pa nga, ng oo. 2025 Kiko Pangilinan, na suot ni Miss Sharon. Oo. So sabi ko, move forward. Kako hindi, so yung allegation, hindi siya tumanggap siya ng pera. Walang allegation. walang sinabi. na, Wala ano, kaming sinabi. And then, natawa ako dahil nag-react silang dalawa na sinungaling. Sinungaling saan? When you say sinungaling, dapat may sinabi. Pero ano yung purpose nung in-include yung mga photos na yun? Kung hindi pala siya ina-accuse specifically of accepting anything? Mali yung present na picture eh. May ibang pictures during the campaign. Okay. So ano dapat yung picture na lumabas? So, wait. Ay, yung paggamit nga nila ng helicopter and Nung the air airplane assets ni during the Saldico. campaign, yes. So, And I hope na-declare yan sa SOSE. I hope, ha? oh. Okay, so, okay. So, tama naman. But you did not issue a statement na about it. Oh, but thank you, dito nyo ni-release. Oo. Salamat, you heard it here Walang first. sinabi yung mga sundalo tungkol sa picture na yun. Wala. Okay. So aside from selfies, videos, at the risk of asking your legal strategy, no, are there other evidence to link the people who have Yes, and received? we're sharing it with the Office of the Ombudsman. Okay. So far, as of yesterday, the panel of investigators already interviewed 9. So marami pang mga ebidensya na hindi 9 nila of the napakita ha. 22. Okay. So we are building up cases against certain individuals.
although we were given the marching order to focus on somebody as a priority, but I cannot share that Okay. obviously with you. We will hazard a guess on this one. Parang Kasi meron din akong tinanggap idea. na eh. Tinanggap na yung isa eh. So, focus sa isa. And then sabi ko, sige, kung yan ang focus nyo, then I hope you will not forget the rest. So, can you give us an idea of ano yung corroborative evidence without going into Yeah, yung without specifics? details, Ano to, ah. documentary evidence? Yes, documentary. Pictures? Ano to? Yeah. Pag nagde-deliver kasi ang mga yan, okay, i-discuss ko yung scheme, no? Sige, sige. Pag nagde-deliver ang mga sundalo at saka mga executive assistants na hindi nila kasama si Zaldico, pinipicturan nila yan, binivideo, then sinesend nila sa chat group. So, that So, includes... parang grab delivery, gano'n yung Oh. may proof na Oo. dineliver nila. Yes, that's the accounting ni Zaldico. Alright. Si Zaldico naman, ini-screenshot niya yan, pinapadala niya doon sa recipient. O, pare, delivered na ako sa'yo, ha? Ano yung picture? Picture kasama nung tao, tsaka yung katabi nila yung dineliver? Oh, yes, ganun yun. Okay. Oh, may makita mo yun. So, parang grab nga. Oo, parang grab. No? Pero kung kasama si Zaldico, hindi na nila Hindi sila pinipicturan. nag- Kasi alam na ni Zaldi. Pero itong mga sundalo, minsan, nag-take pictures and videos pa rin sila. So, okay. So, yung mga yon posibleng Ayun, yun ang ma-introduce sinashare yun. namin. So, I have a question. Bakit single affidavit for all of them? Well, because they have common experience. So if you have common experience, pwede naman sa joint affidavit, no? But there are soldiers who experience, siguro 3, 4 lang sa kanila, naka-specify naman doon eh. We, Tube, Bolontate, Budwan, together with Mark Tiksay, delivered X number of suitcases to this person. So naka-specify naman doon kung hindi common sa 18. Oo. So, hindi naman sila lagi magkakasama na sa lahat ng delivery. Yes, and that is clear in their joint statement. But you will be submitting separate affidavits later That's on. what we are doing now because if you look at the rules of the ombudsman, pag nag-file ka ng complaint doon, the ombudsman has to review if your allegation warrants the conduct of a preliminary investigation. So Yes, that is the stage now, no? Ini-interview nila ang PI na. bawat isa. So, we're already at preliminary investigation. Tapos na yung evidence gathering. Ito yung evidence gathering. Dun sa isang They are case, collecting, oo, they are PI na collecting nga, information from these witnesses preparatory to a formal complaint by the panel of investigators against the individual respondent. So, kailan pa nagsimula yung process with the ombudsman? Ay, June 11. Oo. So, this month lang? Oo. Okay. So, what about the allegations that the witnesses here are being coached? Okay. If I will share with you my agreement with the panel of investigators, no? Kasi ini-invite nila ako na sumama. Pero sabi ko, I want you to have a free hand without my presence para walang inhibitions, no? And that's what I had been doing. June 11, nandyan yung 8 ombudsman lawyers, including assistant ombudsman and the chief. So, 10. Sabi ko, bahala kayong magtanong. Nandito lang ako. So, nagbabasa lang ako. Ganon. The other day, hindi ako nag-attend. Hinahanap ako. Tinetext ako. Sige lang, go ahead. Tanong lang kayo. And then yesterday, So, wala silang lawyer na kasama? yes. And that is my... Grabe, no? Grabe itong revelasyon ito ni Attorney Baligod. Kaya nga, kailangan na talagang sana tulungan itong mga retired soldiers na ito, no? Kasi alam naman natin kapag si BBM pa ang presidente, hindi talaga ito uusad itong mga witnesses na ito. Okay? So, ayan, no? You heard it with Attorney Baligod, no? Mag-comment na lang kayo sa inyong opinion, no? Babasahin natin yan sa comment section. Sa paki-like, paki-share na lang sa mga nanonood at sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat.
Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!